Kailangan hinga muna tayo ng malalim. Hinga ng malalim. Isa, dalawa, tatlo. Okay, buhay ang Diyos. Bago ko pinaharap dito sa inyo po ay ako ay dumulog muna sa Panginoon at pinaluha muna ng konti ng Ama. Kumbaga sa pagbibigay puwang, di po ba? Pagbibigay, pagbubukas puso. Salamat po sapagkat ako ay pinahintulutan ngayong araw na ito ng ating Panginoon na muli ako'y humarap sa inyo at maging isang facilitator ngayong araw na ito. Subalit bago po yan, nais ko pong batiin ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa na araw-araw po na nagbabata. Hello, Miss Catherine Chico Lee, Tita Au, Tito Dante, happy viewing to Wensley, and of course to Donna na nasa London, kay Tita Pat, sa ating mga kapatid na nasa Japan, kay kapatid na Feli, kay Vicky, Tita Lenny Edraisa, Marcelo Cao, kay Abby na nasa Singapore, na anak ni Mother, Emily Miranda. Alam ko, nandito yung tatay niya. Nasaan pa yung tatay ni Emily? Ay, ayun. Ayun pala, ang asawa ni Tita Emma. Hello, Tita Emma. Yan. At sa inyo pong lahat. Okay po, isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Sabi ko nga, medyo nadadalas po yata yung pagtayo ko dito sa harap. Purihin na ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, bago po, sapagkat wala naman po akong inihandang tema, kundi ang lahat po na loloobin ng Ama na sa araw na ito ay makapagbahagi ng kahiwagaan ng Diyos. Lahat po tayo ay may karapatan na magbahagi kung anuman ang kadakilaan at kahiwagaan na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Subalit, bago po iyan, nais ko po munang kayo ay maaliw sa pamamagitan ng isang awitin. Tawagin po natin para maghandog ng awitin. Alam ko talagang inaasam-asam niya na sa tuwin na siya ay makaawit. Kaya ngayong araw na ito, dahil ako ang facilitator, ang pagkakataon ay binibigay sa iyo ng Panginoon. Tawagin po natin si Tata Magno Guevara. Hello, Tata Magno. Ayun pala. Good morning. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagang muli dito sa banal na dambana upang ako po ay mag-alay ng awit una sa Diyos Ama, sa ating mahal na Apo kung sino na kinalugdan, sa mga alagad at sa mga pasyente, tagasunod, at sa ating mga choir, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. 1, 2, 3! Salamat po. At sa ating pong lahat. Ika nga po nagkakaedad, baka makalimutan. Ang puso ko ay masaya magbuhat ng ikaw makilala. Ikaw na ang nangunguna sa buhay ko'y naghahari, ay ikaw na. Salamat po, Ama, sa kinalugdan mo sa patnubay ng banal na Espiritu, ang banal na aral nukal sa labi mo. Siya'y bawang atas, siya pa atas ng Ama sa'yo. Salamat, Ama, sa kinalugdan mo
sa patnubay ng banal na espiritu, ang banal na aral nukal sa labi mo. Siya'y pawang atas, siya pang atas ng Ama sa iyo. Maraming salamat. Salamat po. Nasaan yung... Ay, salamat po. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Magbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Maraming salamat. Ang buhay tulad ng isang awit lamang. Ganda-ganda ng kanta niya. Ang napakaganda po ng inawit ni Tata Magno. Alam ko po na sa tuwing aawit siya rito, sobra pong kaligayahan yung nadarama niya. Kaya yun naman po ang pinapadama sa akin ng Panginoon. Sa tuwing magpapacilitate po ako, siya po yung gustong-gusto kong tawagin. Okay po? Sabi ko nga po, ang bawat isa ay may karapatan na maghayag ng kadakilaan at kahiwagaan na ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil lahat po kayo, alam ko na may ginawang mabuti ang ating Panginoon. Siya ay nagpadama sa bawat isa kung bakit nga kayo ay naririto. Maari po na ang iba sa inyo ay hindi pa nga ganun kabukas. Subalit, sigurado ko, pangkaraniwan po sa ating lahat na mga naririto, lalo na po yung talagang araw-araw halos nagbabata, sila po talaga ay bukas ang puso. Kumbaga, ang bawat kapahiyagan na iniluluwal ng mahal na Apo, tinatanggap nila sa kanilang puso at kaisipan at nagbubunga ito ng mabuti sa kanilang buhay. Kaya po sa sandaling ito, nais kong tawagin, isa po natin na kapatid na lagi po siya dito. Alam ko, bukas na rin ang kanyang puso. Isa rin po sa pinasasalamatan ko sapagkat ang akin pong mga message sa Facebook na pinatatala ng Ama, isa po siya sa share po nito. Maraming salamat po sa iyo. Nais ko pong tawagin si kapatid na Beth Tanaka. Magandang umaga po
sa atin lahat at sa mga nanonood sa internet. Hello po. Kanina ngayon magkasabay kami kumakain doon. Nasabi niya siya daw ang sasalita. Sabi ko, tawagin mo naman ako. Kasi po nung mga nakakaraang 2 linggong pumunta ako dito, ang nag-bless po sa akin is si kapatid na Mirna, na kung minsan ho kasi pagka halimbawa ho yung iba, siyempre ang gusto nagpapabless sa mahal na apo. Kasi ang totoo ho nun, kahit po yung mga alagad, ginagamit din po sila ng banal na espiritu para mag-bless. Dahil sa dami natin hindi makakayan lahat ng mahal na apo. Bagamat kaya, para ibigay naman natin dun sa masigit na yung may karamdaman, yung mga ganun ho ba. Nung ako po yung nagpa-bless sa kapatid na Mirna, ang sabi po sa akin ng banal na espiritu, ginamit ko ang iyong kapatid na kung paano kita hinawakan at pinagkahigpit ko ang hawak ko sa iyo, ay hindi kita bibitiwan at hindi ka rin bibitiw sa akin. Bagamat ikaw man ay nasa isang sulok lang, naririnig ko lahat ng sinasabi mo sa akin. Higit kang mapalad sa mga alagad na naririto, hindi man kita hinirang na maging isang alagad, hindi mo namamalayan na ginagamit kita sa ibang paraan. Na kung ano ang nakikita sa iyo ng tao, sa iyong panlabas, mapalad ka anak dahil yan din ang iyong kalooban. Hindi ko binanggit sa iyo ang kasalanan kasi bagamat ikay nagkakasala, hindi mo nilalagay sa puso mo at winawaglit mo agad dahil ikaw nga isang tao lamang. Minsan anak, sa pagharap mo sa salamin, ako yung makikipagniig sa iyo. So, nung umuwi naman ako ng bahay, siyempre, alam ko po yung mga banal na oras, alas 6, alas 12, alas 3. So, 11:30 ng gabi, nung pala ako matutulog, sabi ko sa 3 o'clock na lang. Nagising naman ho ako ng 2:30, naku, maaga pa. Natulog po uli ako. Nung sa pagtulog ko po na yon, doon ko po sa panaginip ko, nakipagniig sa akin ng Panginoong Hesukristo na sa pagising ko kasi ng umaga, lagi kong ginaganon yung mukha ko, sa akin ginaganon yung kamay ko. Na sa pagganon ko po ng kamay ko, nakita ko po na may butas yung palad ko. Yung pong ganon. Tapos po, nung tinignan ko po yung mukha ko sa salamin, ang nakikita ko po, yung mukha ng mahal na Panginoon Jesus na nasa adorasyon. Sabi ko, salamat sa Diyos, hindi man sa panaginip siya na nagpakita talaga sa akin. Bagamat sabi ko nga hindi ko sinasabi sa kahit kanino. Maliban dito kasi tayo ay lahat bukas na naririto sa lugar na to. Maliban lang sa ibang nakakausap ko na naniniwala sila kasi sa pagpunta-punta ko rito. Nisip ko po kung paano ba ako ginagamit ng Panginoon. Siyempre, basta ako pumupunta rito, nakikinig, ganun lang. Na minsan ako siguro, halimbawa, pinsan o kamag-anak o kaibigan, minsan pag daw po ako kausap, masarap daw po pala ang kausap. Akala ko nila masungit akong suplada, ganun. Sabi nga ako ng isang pinsang ko, siya ay isang lingkod sa simbahan namin sa Concepcion. Bakit ba yung habang lumalapit ka sa Panginoon, ang daming pagsubok, ang daming problema, sabi niya sa akin ganun. Sabi ko naman, kasi kako nung wala ka pa sa Panginoon, close kayo ng kalaban ng Panginoon. Ngayon, hindi na kayo close, kaya sinusubukan ka. Sabi ko, lumapit ka mat hindi, lahat tayo dadaan sa problema. Sino tatawagan natin pag tayo talagang puro problema? Di ho ba, Panginoon lang, alang naman sa diablo tayo tumawag, di ho ba? Sabi ko, natural lang sa buhay natin ang maraming problema. Kahit ho ako, maraming problema. Wala pa ho ako dito, masasabi kong mas marami ho akong pinagdaanan no ako'y nagpunta rito. Ang kaibahan nga lang ho, dito, nagkakaproblema ka, parang lumilipas lang. Sabi nga parang tumatalbog lang. Pagdating ng gabi, pinatutulog tayo. Pag gising natin ng umaga, masigla tayong babangon sa umaga dahil sa paggising daw natin ng umaga, may panibagong buhay at biyayang nakalaan ng Panginoon. Sa totoo lang ho, marami ho talaga akong problema. Kaya lang, sabi ko nga, ang kaibahan nga lang ho talaga pala, yung napapanatag ka pa rin.
Noon nga ako, konting problema na pakiramdam ko, yung ugat ko sa ulo ko, mukhang mapuputok eh. Saka hindi ho ako nakakatulog talaga, stress ako noon. Pero ngayon talaga, pag pinag-iisipan, pag nagninilay ako, oo nga ano, pag nasa Lord ka pala, yung nagpupunta ka rito, napapakinggan mo yung mga mensahe niya, patutulugin ka ng Panginoon sa oras ng iyong pagtulog. At sa oras ng paggising mo, gigisingin ka naman niya uli. Tapos nga po yung nanay ko, at saka ang kaibahan nandito ka, sa totoo lang ho, hindi na namin kailangan ng doktor, totoo lang. Ang anak ko dati yan eh, pag may konting buklig lang, nako, doktor agad yan, libo mauubos ko hindi naman gumagaling. Pero nung nandito po kami, mga dahon-dahon lang, salamat sa Diyos yung taon na inabot ng anak kong sa dibdib de, konting-konti na lang ho magaling na sa pamamagitan lang ho ng mga dahon-dahon. Ang nanay ko 2 buwan na inuubo, saka yung anak ko. Basta, hinahagot ko lang sila sa gabi, hilot-hilot. Tapos may sinabi sa akin na mahal na apo para sa anak kong inumin. Salamat po sa Diyos at ilang gumagaling naman sila, nawawala yung ubo. Sabi ko nga sa nanay ko basta pag hinilot kita, isipin mo na lang, magaling ka na. Yan lang po sinasabi ko sa nanay ko. Kaya sabi nga nung mga kaibigan, pag nakikita daw nila ako mukhang ako daw alive na alive. Walang ka-problema sa buhay. Ay, Diyos ko kako, marami rin ako niyan. Sabi kong ganon. Kaya salamat sa Panginoon. Bagamat po kayo yung iba bago, wag ho kayo maiinip. Gagaling din ho kayo, lalo na ho sa mga may edad. Kasi lalo na yung mga lalaki may edad, di mo ba mainipin kung kailan sila gagaling. Ang tatay ko rin ho ganyan, isang pilosopo ho yun. Ako na ho ang humihingi ng sa Panginoon, siya ay aking patuloy na dinudulog na bagamat siya ay madasalin, pero nandun pa rin pagising na umaga, mainit ang ulan, hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi ko, mas marami na ang problema ngayon. Kung sasabihin ko kako sa iyo, mas marami tayong problema kaysa sunong araw. Ngayong kako hindi ka na nagdadala, kami na ang nagdadala. Sabi ko po ganun sa tatay ko. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi po, saka po ngayon, kung wala ako sa Panginoon, kami ng aking kabiyak ng puso nasa ibang bansa. Hindi kami parehas na Pilipino. Ang hirap-hirap makipag-usap. At salamat din sa Panginoon dahil sinubukan din po ng mga nakakaraang taon yung pagsasama namin, nakakarinig ng mga salitang masasakit. Pero sabi ko nga sa mahal na apo, buti na lang ako mahal na apo, para na lang tumatalbog sa puso ko yan. Hindi, bagamat kumisan may kirot, sabi nga ng Panginoon papawiin naman niya yung sakit na nararamdaman mo. At saka po kapag nagpapabless kayo, mas maganda ho pala, pwede mo na, kasi di ba tayo nakikinig lang, di tayo nagsasalita, di ba? Ewan ko sa inyo. Kasi minsan nung huli nga ako nagpa-bless kay kapatid na Mirna, nagsalita po ako, bulong lang, narinig po pala, nadinig ako syempre, sabi sa akin ng Banal na Espiritu. Ang sabi ko po kasi, antayin mo po ako sa iyong kaharian. Ang sagot po sa akin, napakasarap naman pakinggan, anak. Tandaan mo, anak, sa aking kaharian ako'y mag-iintay at doon ay ihahanda ko ang iyong silid. Sabi ko, naway wag masayang ang silid na ihahanda sa akin ng Panginoon. At ang kagandahan po pala na nandito rin, hindi ka ho pala natatakot sa kamatayan. Hindi ba yung lalo yung matatanda, takot na takot mamatay. Ang kaibahan pala ho nandito, hindi ka na natatakot mamatay. Kung ano man yung lalo yung may kayamanan na iiwan, di ba nag-aalala. Bagamat ako po'y humihiling din naman ng material na bagay, hindi ko hinihiling para sa sarili ko, para sa kaisa-isa kong anak. Siyempre ho, iwanan mo yung anak kung maaga kong mga lisanin itong mundong to, hindi man ho ako nalulungkot o manghihinayang. Ba't ho ako manghihinayang sa kabilang mundo nga ho, masarap doon. Dito ho, ang daming problema. Siyempre, para maihanda mo naman yung anak mo na hindi mo siya maiiwan na ang higit sa lahat ay maipakilala ko sa kanya, ang maitanim ko sa puso niya, ang Panginoon. Lagi kong sinasabi sa kanya, anak, ano man ang marating mo sa buhay mo, huwag kang makakalimot sa 24 oras ay lagi kang mananalangin sa Diyos dahil siya lang ang lagi mong maaasahan at gabay. Dahil pagkakako kayo nagpunta na sa langit, pag tinanong, kung ako'y magkakamali ng pagpapalaki sa'yo, ano yung sasabihin ko sa Diyos pag tinanong, ano ang ginawa mong pagpapalaki sa anak mo? Di ba? Baka ako sa impyerno kung mapunta, mainit doon. Alam mo naman, ayoko sa mainit. Sabi ko gano'n sa anak ko. At salamat nga po, napakaraming kahiwagaan ng pagpunta-punta ko rito. Sabi ko nga kahit nandun lang ako sa isang sulok,
Sabi nga sa akin harap at likod mo, tagliran mo, mula ulo hanggang talampakan mo, pupuspusin kita ng aking banal na espiritu at hindi ko hayaan mawalay ka sa akin. Kaya po kahit po yung mga alagad lang na nagbe-bless, kasi minsan ang mahal na apo, naaamoy niyo hubay napakabango. Hindi yung pangkaraniwang pabango. Tapos minsan andito bahal na apo. Di ba lagi ako nakaupo doon? Naamoy ko napakabango na mula sa pintuan. Imposible naman na andito yung apo, hindi pabango, ano po. At saka minsan po, nagpa-bless po ako sa kapatid na Berhel. Naglakad po ang mahal na apo doon kasi una silang bine-bless, nasa harapan po ako. Yung pabango na yun, hindi ko naamoy, yung amoy na yun na lagi ko naamoy, hindi ko naamoy sa mahal na apo nung time na yun. Pero nung si kapatid na Berhel, nung humakbang ako nung lumapit sa kanya, o sa dinampi niya yung kamay niya sa akin, naamoy ko yung napakabango na yun. Kaya sabi ko, alam nga naman si kapatid na Berhel, makibisig ng pabango ni Apo, di naman di ba? Kaya po, kung kailang po'y minsan makikiramdam, bubuksan ng puso, ay talaga yung sinasabi ko, mararamdaman nyo rin po. Salamat at ako'y nagkaroon ng pagkakataon kasi nga po nung huling punta ko ba't di ka lumapit sa iyong mahanga kapatid at ako'y yung ibahagi sa kanila. Kaya nga, sabi nga niya, hindi man kita hinirang na maging isang alagad ko, ngunit ikaw ay aking patuloy na gagamitin na hindi mo namamalayan. Dahil ikaw, masigit mong inuna ang iyong mga kapatid para sa iyong sarili. Hindi naman po alam ni kapatid na Mirna yung buhay ko dahil kami basta nagkakatanawan lang. Ganun lang Kaya, wag po kayong maiinip kung kayo nakaupo, kahit po yung mga alagad. Sila'y ginagamit po, hindi lang ang mahal na apo kasi nga, dahil ang mahal na apo siya yung parang pinaka-founder ng gawain na to. Tapos yung mga alagad ho na yan, kung pakikinggan nyo po yung kanyang boses, ang boses ng mga alagad na pag kayo nagpapabless, at saka yung boses na lumalabas sa mahal na apo, yung iisa po ang himig, malambing, malamig. Yung po ang patotohanan ko sa inyo na pakapalad natin dahil kung tutusin mo ang lugar ho na to, kung nung araw ho to baka ho isang liblib na puok. Pero tingnan nyo ngayon, dito tayo sa lugar na to, dito nananahan yung banal na espiritu ng Panginoon. Salamat po. Okay, maraming salamat po, kapatid na Beth. Lahat po tayo, kung ano man yung nararamdaman niya, maaari din nating maramdaman. Sa paanong paraan po yon? Magmithi po tayo sa ating sarili. Hindi lamang tayo basta nakaupo lang, mula alas 12:30 hanggang sa matapos ang mensahe, nakaupo lang. Nakanganga tayong ganon. Hindi po. Kailangan, nagmimithi tayo. Ano ba yung dapat nating mithiin dito sa dakong ito? Kung nais nyo na makakita at makadama ng hiwaga, magmula muna sa puso ninyo. Kailangan tanggapin natin kung ano yung marapat natin tanggapin upang ipagkaloob ng Ama kung ano man ang marapat sa atin. Salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. At ngayon naman po, nais ko pong tawagin yung ating mga choir para naman handugan kayo ng awitin. Pakidala po yung ating mic dyan. Please. Pakibilis lang po. Dahil para naman po magkaroon ng pagkakataon yung iba na makapagbahagi. Pakibilis lang po.
hindi kayo mag-more. Talaga pong dalawa po yan. Hinahandog po namin sa tatay ni Emily. Hello! Yo. Okay, maraming salamat po. Kung ninamnam niyo po yung awit, napakaganda. Una pa lang yung ang title po noon ay Panunumpa. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Di po ba? At yung pangalawa ninyo naman, yung Ikaw lamang. Di po ba napakagandang awit patungkol sa ating Panginoon? Subalit, sabi nga, talagang
Napakasarap talagang kilalanin ang ating Diyos na buhay. Sa pamamagitan pa lang ng awitin, ipadadaman niya na siya talaga ay naririto kapiling ng bawat isa. Kaya po sa sandaling ito, nais ko naman pong tawagin upang ihayag naman ang kadakilaan ng ating Panginoon, ang kanyang kahiwagaan na ginawa sa kanilang buhay. Tawagin po natin yung isang caps na si kapatid na Joel Jimenez. Ayan, si kapatid na Joel Jimenez po ay asawa po ng ating kasamang choir na si Jocelyn. Sorpresa po ito. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyong lahat. Nasorpresa po ako. Siguro po ay may babahagi ko lang yung tawag dito, yung hiwaga ng Panginoon sa aming buhay dahil hanggang sa ngayon hindi kami pinababayaan. Hindi kami nagugutom, bagamat hindi pa ako nakakaalis, papuntang abroad. Pero kahit papano po, dahil sa pananalig at tiwala namin sa Panginoon, hanggang ngayon po hindi po kami nag-aalala kung saan kami kukuha na ikabubuhay namin. Dahil binibigyan po kami ng kalakasan ng loob at nagtitiwala po kami sa Panginoon na hindi kami pababayaan. Kaya sa atin po lahat, magtiwala lang po tayo at maniwala na buhay ang Panginoon. May magagawa po siya para sa ating lahat. Maraming salamat po. Okay, salamat po kapatid. Napaka-iksin po nung kanyang isinyer pero yun po yung katotohanan na naganap sa kanilang buhay ngayon. Sabi nga, hindi mo pwedeng ibahagi yung hindi karanasan, hindi mo sariling karanasan, sapagkat di naman natin pwedeng i-share yung karanasan ng kapwa natin, kundi yung sarili nating buhay na kung ano pa man yung nagaganap sa atin. At ngayon naman po, sapagkat sinesenyasan po ako, nais ko pong ibigay naman sa inyo ang ating pong kapatid rin na caps, kasi gusto ko po kasi medyo marami makapagbahagi kaya inaapura ko. Tawagin po natin yung aking best friend na si Tata Jose. Yan. Isang magandang umaga ho sa inyo. Pasensya na ho kayo yung kami kinanginginig. Kung mapasamado ho yata. Ang masasabi ko lang po doon sa tumulong kahapon sa akin na ako'y bumagsak. Papasalamat po ako sa kay kapatid na Berhel. Kaya po na siyang nagpadala sa akin doon. Talagang ang Panginoon ay sinusubukan ako kung hanggang saan ang tatag ko. Kaya po, salamat po sa patnubay niya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Kaya po kung ang hiling ko po sa Kanya, siya ang umawak sa akin para hindi na ako makawala at hindi na ako mapunta sa mga masasamang gawain. Salamat po, Ama. Ako yun yung tinulungan parang pinatunayan nyo sa akin kung hanggang saan ang tatag ko. Ako po ay nananalig sa inyo. Salamat po at ako yun yung ginabayan, tinulungan sa tulong ng ating kapatid na si Berhel at siya po konting na siyang katabi ko noon. Ang sabi niya po, pinadala ako doon sa Banyusan. Doon ako inilamusan, binigyan ng kalunasan. Kaya po ako nagpapasalamat sa kanila. Pasensya na po kahit nanganginig ang kami ko na hindi po maintindihan. Salamat po. Okay, Tata Jose, maraming salamat sa iyo. Hindi po pasmado ang kamay niya, nanginginig lang po sa nervyos. Iyan po si Tata Jose. Kung natatandaan niyo po, siya po yung kinantahan ko nung isang araw na birthday niya. Dahil nung pong bago po siya mag-birthday, nung hapon na yon, inatake po doon. Talaga po namang iisipin mo halos baka po isang hindi pumipirma eh.
pero talagang ayaw pumirma. Kaya ayan po, buhay na buhay pa, isang kahiwagaan ng Panginoon na kapag ninasa ng Diyos, nadugtungan pa yung buhay mo, madudugtungan, di po ba? Walang imposible. Pero pagka gusto ng Diyos, nabawiin na yung buhay mo, katulad po ng asawa ko, kahit nakaupo lang, bigla pong tumimbuang. Ganyan lang po ang buhay. Kaya wag mong ipagmalaki na malakas ang katawan mo, wala kang karamdaman, hindi po. Dahil kapag ninais ng Ama, natutulog ka, bigla na lang, hindi ka na pala magigising. Kaya tayong naririto, hanggat tayo ay humihinga, hanggat dilat ang ating mga mata, hanapin na po natin yung magbibigay ng buhay. Anong klaseng buhay? Hindi yung buhay lang dito ang mitiin natin. Yung buhay na walang hanggan. Mitiin natin ng bawat isa po yan. Okay po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, at ngayon naman po, nais ko pong tawagin upang maghandog naman ang isang awitin, si Kapatid na Leng. Maraming salamat, Guro. Okay po, andito na po ang mahal na apo. Ano po, kaya hindi na po ako magbabahagi. Para po sa inyong lahat at syempre po sa ating Panginoon. Sapagkat yun nga po ang, kagaya po na sinabit ni Tita Glo, na ang bibigay nga po ng buhay ay ang ating Panginoon. Kaya siya naman po ay nag-ahalay naman po ng buhay, di po ba? Kaya marapat lamang po na sa tuwin na siya ay papurihan. Para po sa inyong lahat. Sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkatid. Nanaog sa mundo, nagdusa, tumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo ko. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad mo, masuwain sa nais mo. Di man pansin, dakilang pagmamahal ko, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo ko. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o ang dakilang ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo ko. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang
maraming salamat po at ngayon po ay muli ko po kayo inaanyayahan